nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoon Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Leo Jade at kapatid na Maria Lavinia sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Panginoong Diyos. Ito ay pinatutunayan sa mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Una sa lahat, may isang ministro na nagtanong sa akin kung meron na ba akong girlfriend o wala pa. Sabi ko naman, wala pa po. O sabi niya, meron akong nakausap at ipapakilala sa iyo. Si Kyle Elmer, na-meet niya ako sa Colombia. May isa kaming pamamahayag. Siya yung nangasiwa. Tapos, kinausap niya ako. Sabi niya, ipapakilala kita sa isang manggagawa. Pag-ipag-ipag-ibig ang ating laan. Sabi niya, pupunta na siya ngayon dito sa distrito. Ayan. Ito, kung hindi siya pupunta, ayaw niya. Hindi ko alam, hindi naman ako nagdalawang isip na makipag-meet sa isang manggagawa. Kinabahan din ako. First time namin magkita may kunting kaba sa dibdib, may nahihiya rin. Pag-ipag-ibig ang aking laan para sa'yo. Itong pagsamo, hali-hali-halina't dinggin ang aking tinig sa Kaya one time, Monday, after klase nila, nag-meet kami sa distrito. Nung nakita ko siya, biglang talagang ito na, sabi ko. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Leo Jade sa kapatid na Maria Lavinia, higit sa lahat ay umibig kayo o pananagutan ninyo na ibigin ang ating Panginoon Diyos ayon sa isinasaad sa aklat ng kautusan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Mahilig kasi siyang magbiro. Hindi siya, kahit inaaway mo na siya, hindi kanya papatulan, kundi tatawanan ka lang niya, gagawa siya ng mga jokes na magpapagaan ng aking pakiramdam. Pag sinusuyo ko siya, sinasabihan ko siya ng I love you. Yun kasi ang kahinaan niya. Pag nag-I love you ka sa kanya, yun, kikiligin yun. Noon
mahal. Yung salitang mahal ay kay sarap bigkasin sa taong pinakamamahal mo. Salamat mahal at patuloy mo akong inibig. Patuloy mo akong minahal. Kahit sa mga panahong panawan na tayo ng pag-asa. Pero nung lumapit tayo sa Diyos, manalangin, magpanata, ay muling pinatatag ang ating kalooban at pag-asa. Kaya naman sa araw na ito, masasabi ko Salamat, mahal, dahil hindi mo ako iniwan noong mga panahong akala natin wala nang pag-asa sa relasyon natin. Salamat dahil hindi ka bumitaw sa atin. Alam ko kung paano gaano kahirap yung napagdaanan natin. Hindi biro yung 5 taon namin, like, hindi kami tinanggap ng buong buo. Dumaan kami sa mga pagsubok na umabot kami sa punto na parang gusto na namin maghiwalay. Kasi parang wala nang pag-asa yung relasyon namin habang tumatagal, parang bumibigat. Tapos, sabi niya, nakakapagod. Sabi ko, huwag kang mapagod. Lumapit tayo sa taas. Manalangin tayo ng panahon. Kaya naman sa araw na ito, masasabi kong ako'y handa na sa tayo. Salamat kasi patuloy mong ipinadama na kayang-kaya mo akong mahalin, tanggapin kahit ganito yung sitwasyon natin. Alam ko, nararamdaman ko na nasasaktan ka rin, pero di mo lang sinabi sa akin. At ngayon tayo ay magkasama na, sumumpa ng mamahalin ang isa't isa, magkasamang harapin ang bagong kabanata, pagsasamang hanggang wakas na bunga na. Kaya pangako, mahal, mas pag-iihan ko ang pagiging mabuting asawa. Magiging mabait ako, siguro. Idadalangin ko sa Panginoon na gawin niya ako mabisang katuwang mo sa tungkulin niya ipinagkaloob sa iyo. Pangako ko po sa iyo na kung paano kita sinuyo, paano kita minahal nung una, mas lalo kitang mamahalin ngayong mag-asawa na tayo. Una, ipa-priority natin ang tungkulin, ikaw ng pangalawa. Wala nang iba. Sa ating